Isa sa pinakamahalagang input sa pag-aalaga ng bangus sa cages ay ang fingerlings. Karaniwan na ang ginagamit na size ng fingerlings ay maliliit. Ngunit alam nyo ba na kapag gumamit kayo ng bigger sized fingerlings, mas malaki ang magiging bentahe at mas malaki ang inyong kikitain. Ayon sa pag-aaral ng BIFAR at sa experiences na rin ng ating mga cage operators, maraming benefits ang paggamit ng bigger sized fingerlings. Unang-una na riyan ay ang pagtaas ng survival rates. Kasi ang malalaking fingerlings, mas disease resistant na siya. So, mas maraming nabubuhay doon sa stocking mo. At kapag mas maraming nabuhay, pwedeng mag-translate ito ng mas mababang FCR. At kapag mababa ang FCR, ang ibig sabihin nito, mas magiging malaki ang kita. Isa pa sa advantage or benefit sa paggamit ng bigger sized fingerlings ay ang shorter DOC or days of culture. Normally, mas matagal yung DOC, like umaabot ng 7 months, while kung sa bigger sized fingerlings, pwedeng umabot ka lang ng 6 months. So, nakatipid ka na ng 1 buwan sa labor cost. Ganon din naman sa maintenance cost mo. Like ang change net, during kasi sa early stage na mas maliliit yung net size mo or yung mesh size ng nets, mas mabilis maging barado. So, mas frequent yung magiging change net mo. If gagamit ka ng bigger size fingerlings, pwedeng mga 7 days or 4 times a month ka na lang mag-change net. Meron ka na agad na si-save na 6 times na change net, which is kung 1,800 per change net, makakasave ka na ng around 10,000 pesos sa change net pa lang. Another advantage ng paggamit ng bigger sized fingerlings sa milkfish cage culture ay syempre kapag mas malalaki yung similya na ginamit mo, mas malalaki ring isda ang maha-harvest mo, which will also mean na sa market kasi may premium ang mas malalaking isda. Like kung 500 grams versus 300 grams, syempre mas mahal ang presyo ng 500 grams. Para mas maintindihan natin yung konsepto ng pinag-usapan natin kanina na ang paggamit ng bigger sized fingerlings ay mas beneficial talaga, is gusto ko kayong bigyan ng concrete example galing dun sa mga harvest data na nakuha namin. Si Client A ay nag-alaga ng bangus sa loob ng 186 days at ang kanyang starting ABW ay 30 grams, while si Client B ay nag-alaga naman sa loob ng 212 days at ang kanyang starting point ay 10 grams. After ng harvest, si Client A ay nagkaroon ng 700 grams na ABW, while si Client B ay 500 grams lang ang kanyang naging ABW. Ang kanyang biomass ay naging 18,948, while si Client B ay 12,069 lamang ang kanyang naging total yield. Ang survival ni Client A, dahil siya ay may initial body weight na 30 grams, naging 67.7%. While si Client B na 10 grams lang ang initial ABW, ang kanyang survival rate ay nasa 38.13% lamang. Ang FCR nila ay talagang magkaiba. Like si Client A, ang FCR niya ay 2.38 lamang compared kay Client B na ang kanyang FCR ay 2.57. So makikita natin dito sa mga technical data na ito na talagang mas mababa ang DOC, mas mataas ang survival rates, at mas malalaki ang isda na na-harvest kung gagamit ng mas malalaking fingerlings during stocking. Kung itatranslate naman natin sa cost, lahat ng ito, malaki yung pagkakaiba sa change net, sa labor cost, sa feed cost, sa fingerling cost, at maging yung sa mga permits. Sa change net, maaari nang magkaroon ng difference na 1.82 pesos per kilo, while sa labor cost, 1.58 pesos.
Sa feed cost na kanina nasabi ko yung FCR is malaki ang epekto doon sa ating cost. Ang naging epekto nito sa feed cost ay lumamang tayo ng 7.22 pesos kada kilo ng isda na na-harvest. Sa fingerling cost, mas malaki ang magiging initial capital natin sa fingerlings kung gagamit tayo ng mas malalaking fingerlings during stocking. Subalit, dahil mas magiging mataas naman ang survival percentage natin sa harvest, si Client B ay mas natalo pa ng 1.64 pesos kada kilo ng bangus na kanyang na-produce. Overall, dito sa example na binabanggit ko, ang paggamit lamang ng malalaking similya ay magkakaroon na tayo ng total savings na 13 pesos 70 centavos na advantage over doon sa gumagamit lang ng mas maliliit na similya. Overall, si Client A na gumamit ng 30 grams initial stocking size ay nagkaroon ng savings na 13 pesos and 70 centavos kada kilo ng bangus na kanyang na-produce. At sa example na ito, nagkaroon siya ng biomass na 18,948 kilos. I-multiply natin ito dun sa kanyang per kilo savings na 13 pesos and 70 centavos. Ang kanyang naging total savings for this particular crop ay 259,495 pesos. In summary, ang paggamit ng mas malalaking fingerlings sa pag-aalaga ng bangus sa cages ay magkakaroon ng mga benefits kagaya ng higher survival rates dahil nga mas disease resistant na ang mas malalaking fingerlings. And pag mataas ang survival rates natin, magiging mas mababa ang FCR, which will mean na magiging maganda ang profitability. Magkakaroon din tayo ng shorter DOC na nangangahulugan naman na mas mababa ang ating labor cost, mababa ang maintenance cost, at syempre, lesser risk para ma-secure ang ating investment. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.